Anyway, dakuin ho natin si Baste, mga kababayan. Ito, isa pang topic natin. Sigaw na sigaw ho din sa Davao eh. Galit lagi. Bakit ho ganun sila? Kapag ka ho sila, mga kababayan, ay nangangampanya, laging galit. Laging, yo, 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 yo! Kung hindi po, bring him home! Galit naman lagi, mga bossing. Baste Duterte, pakinggan nyo ho mga kababayan. O eto, nagpupuyos sa galit. Iba talaga kung makakaliwa ang galing mo, sabi ni Arnel. Iba talaga kung makakaliwa ka ang galing mo. Ano daw? Sugad dire sa Davao City. Sugod! Ano daw? Tama ba? Sugod sa Davao? Anyway, ginawa ninyong Diyos ang pera, sabi ni Baste Duterte. Wow! Ang dami nagtatanong 51 billion daw kay Pulong. Ang dami nagtatanong. 125 million daw confidential funds. Hanggang ngayon, marami nagtatanong, no? Oh. Doon sa mga pondo ng bayan, walang sinasagot ang pamilya mo. Sugad dire sa Davao City. Simula dito sa Davao City. Oh. Timanin ninyo. Wa mi kaingon kami mga taga Davao. Hindi namin sinasabi na kaming mga taga Davao. Gwapo talaga si si Baste, mga kababayan. May hawig na. Hindi. Sorry mga bossing. Oh. May hawig siyang artista talaga, si Baste Duterte. Kayo, i-comment nyo dyan sa comment section. Sino hawig ni Baste Duterte na artista? Oh. Game, Baste! Nga daotan ang kwarta. Sama daw ang pera, sabi ni Baste. Oh. Okay. Sugad dire sa Davao City. Oh. Timanin ninyo. Wa mi kaingon kami mga taga Davao. Nga daotan ang kwarta. Pero among boto sagrado ihatag namo dito sa amuang gusto. Oh, ang boto daw nila ihatag. Bakit laging galit to? Hindi ba pwedeng magsalita ng maayos to? O yan. Napapigil pa. Galit, mga bossing. Max Alvarado. Yan ba talaga ang kamukha ni ni Baste Duterte? Sabi nung iba, gwapong-gwapo daw ho sila dito, mga bossing, kay Baste. Yung iba nga, naglalaway dito kay Baste Oh, tuloy mo nga, Baste. Dugay na kitang gipakitaan o progresibo nga pamulitika o pag... Saglit lang. Ang sakit sa ulo ng boses ni Baste, mga kababayan. Unang-una, bumibili na naman ng boto yung mga kalaban nila. Paulit-ulit na lang kung ganun. Pagka hinanapan naman ho ng ebidensya, wala naman hong maipakita. Bakit ganun yung style ho nilang lahat? Magsasalita ganito. Merong mga pagbili ng boto na nangyayari doon sa mga kalaban. Binibili nila yung boto ng mga taga Davao. Hanapan ng ebidensya, walang maipakita. Tatahimik na lang. Hayaan na lang yan. Di ba parehas yung kay Inday Sara Duterte. Kay Luis Tro. Boka-boka lang. Wala namang maipakita. Kamukha ni Max Alvarado. Naku, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Max Alvarado. Basta kamukha mo daw si Max, sabi nila. Sa gobyerno ni Rodney Duterte o mga kaubanan niya sa hupong sa tawong lungsod. Unya karon, kamo diha, nanagan sa pikas. Diyos ko, ang hirap. Iibahin ang topic pag walang maisagot, sabi ni ma'am. Ganyan si Inday Sara Duterte. Nakita nyo yung kay Atty. Claire Castro, di ba? Sabi, kayo daw po yung may pakana o nag-umpisa ng fake news. Iniba, ang layo ng sagot, mga bossy. Ay, alam nyo kasi, yan si Claire Castro at si Franz Castro na magpinsan, nag-fake news na naman. Dahil ang tagal-tagal ng sinasagot niya nung parehas na Castro na hindi sila magkaano-ano. Kauban na mo presidente impisot, mo bal... Presidente Pishot daw. May ganun pa. Kaya hindi pinapayagan yung mga mautog-mautog nila dahil po ganyan lang paulit-ulit
Basta yan ba yung pinakamagaling mong pangangampanya? Kaya mong manalo. Kaya ako, naniniwala ho ako mga kababayan, kayang manalo ng isang kandidato ng hindi sumisigaw, ng hindi laging galit. No? Kayang manalo ng isang kandidato na plataporma niya ang kanyang inilalatag. Hindi po paninira sa ibang mga kandidato. Kaso ho, itong sila, parang paulit-ulit ho, parang yung kanilang estilo ng pangangampanya, paninira doon sa kabilang panig. Pag hinanap mo yung ebidensya, wala. Yung tungkol sa plataforma, bring him home. Sabi nga ni Ipe Salvador. 'Di ba? Kamukha siya ng kalaban ni Panday na si Lizardo, sabi ni Jose, grabe kayo. Baliktad dayon mo! Bumaliktad daw kayo agad. Oh. Ay nga no, gihimo ninyong Ginoo ang kwarta. Wa mo kabalo. Pag humaya ni tanan, ang muingon o muingon sa direksyon sa Davao City, ang mga Davaoenyo dili ang kwarta sa administrasyon. Yun. Nagpapakalat daw ng kwarta ang administrasyon, mga kababayan, para daw po iboto yung mga kandidato nila. Sana merong screen, habang nagsasalita si Baste Duterte, eto, nakikita nyo po ito. Nagsusumbong po sa amin yung aming mga kababayan na ganito daw ang binibigay sa kanila. Tapos iboto daw. Sana may ganun. No? Hindi ho yung ganyan. Sigaw, sigaw, sigaw. Style na yan, mga kababayan. Style po nila. Style Maharlika. No? Sasabihin. Pag nagkahanapan na ng ebidensya, wala. Iwas na. Magbabanta sa buhay ng Pangulo, magbabanta sa buhay ni Martin Romualdez na House Speaker at pati ni Lisa Marcos na asawa ng Pangulo. Pagka nahimasmasan na, wala naman po sinasabing gano'n. Wala naman pagbabanta. Biglang iibahin na ho yung kanilang mga sinabi. Yung tipo ho bang tayong mga nakakarinig sa kanila, para sa kanila, wala namang mga memorya yan eh. Yung tipong mga napapanood natin sa mga cartoons, na kapag kahoy sila may pinindot sa harapan natin, wala, nakalimutan ko na yung mga sinabi ni Inday Sara Duterte kanina. Parang ganun ho yung tingin nila sa atin. Lahat sila, pati kila Bongo, yung tipong hindi natin narinig yung sinasabi ni Bongo noong 2019 na merong reward system nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pag-click nilang gano'n, yan, nakalimutan na yung mga yan. Ganun ang tingin nila ho sa atin, mga kababayan. Kaya, ayan, isang araw na lang, election na. Galingan nyo po sa pagpili, ng ihahalal, mga kababayan. Unang-una, pro-Pilipinas. Wag pro ibang bansa o wag pro China. Okay? Wag yung mga kandidato na puro paninira lang po ang sinasabi. Doon po kayo sa may nilalatag na plataforma sa inyo. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat, galingan nyo po sa pagboto. Yan po ay future ng ating bansa, Sama-sama po tayo. Muli nating paunlarin ang Pilipinas, mga kababayan. Tayo po, boto nyo po, ang magiging susi muli sa pag-angat ng Pilipinas. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.